kalakas na agos. At nga pala sa nagtanong na paano daw yun, pag kaunti lang yung kuha namin, may income pa kaya yung kasama mo at yung layman. So ganito po yan mga lodi, pag ganun lang yung kuha namin, na kaunti lang, ang tawag po doon ay fraction o bigay na lang sa may-ari ng bangka para makabawi naman sila sa nagastos nilang krudo. Pero yan ay nakadepende pa rin sa kasamahan nyo or sa divers nyo kung yung kuha nila, ibibigay na lang nila sa may-ari ng bangka. Dito kasi sa amin ay kinaugalian na talaga namin yan dito, pag yung kuha namin kaunti lang ay ibibigay na lang talaga sa may-ari. Ayun, sakol na naman kay Mukong, waswasinoy. So yun na nga mga lodi, pero yung iba dito sa amin ay may mga kondisyon, pag yung kuha ng isang divers na hindi lalagpas sa 20 kilos, bigay na lang yun sa may-ari. At paglalagpas naman ng 20 kilos, abay lista the book na yan. So yun na nga mga lodi, at mabalik na nga tayo sa video. At sa araw na nga na ito mga lodi, ay may nag-extra na naman sa amin at itong chewin ko. Hindi naman kasi nakasama yung partners ko, kaya itong chewin ko ang nag-extra. Yung sinasamahan niya kasi ay naburaw at hindi nakapagluto ng kanin. Kaya kanina sa dalampasigan ay niyaya ko na lang siya na sa amin na lang siya mag-extra dahil wala naman yung partners ko. At ayan, ang bida na naman natin ang nauli sa kainan. Ngiting tagumpay na naman si Moko. So sa araw na nga na ito mga lodi, ay napagdesisyon na ni Papa na subukan namin sa pag-survey itong baura na napagkunan na rin namin dati ng maraming scallops. At kanina din kasi niyaya din siya nitong chewin ko na sa baura na daw na ito kami manisid. Dahil kahapon pala ay dito din daw sila nanisid. So ayon sa kanya ay may mga scallops pa naman daw. Yung kagandahan kasi sa baura nito mga lodi ay sobrang kapal ng mga lumot. So di ba gaya ng sabi ko, yung magandang tirahan ng mga scallops ay yung mga lumot. At dito sila mabilis magsimilya. At ang mga similya na yon ay natatabunan ng mga lumot. Kaya kaming mga divers minsan ay magtataka rin kung saan galing ang mga scallops. Ika noong pagsisid naman namin dito ay wala naman kaming may nakita. Ang mga lumot kasi mga lodi gaya ng sabi ko na naaano din sila. At sumasabay din sila sa agos kaya palipat-lipat yung napagpwestuhan nila. So kaya pag inanod ang mga lumot na yon ay lumalabas o makikita na yung mga scallops. At dito nga mga lodi ay inumpisa na nila Papa sa pag-survey. At dito nga din nakapagpatakbo lang kami ng isang beses at nagbigay din sila kagad ng senyales. Kaya kagad na rin kaming pumwesto nitong chewin ko. At ngayon nga din mga lodi ay hindi na muna natin lagyan ng music. Kasi may nag-request na gusto niya daw marinig ang dapat marinig sa ilalim ng dagat. Abay, ano ba yung dapat niyang pakinggan? Itawanan lang naman yung pinagagawa ko dito sa ilalim. Pero dahil request niya yan ay pagbigyan natin. So paano mga lodi, enjoy po sa inyong panonood. At dito nga mga lodi ay umahon na muna ako kasi hindi na ako makapaglangoy sa malayo. Sobrang higpit talaga ng hus ko kaya paikot-ikot na lang ako sa aking napagdaanan. Kaya napagdesisyonan ko na munang umahon kasi alam ko na paniguradong kanda spaghetti na naman itong mga house namin. At pagkaahon ko nga, ayan, parang biyon na sa pagkapulupot ang mga house namin. At umahon din itong dalawa kasi gaya sa akin na hindi na din sila makapaglangoy sa malayo. Paano ba naman? Parang biyon na yan, nasubrahan sa pagkapulupot. At dito nga nang maayos na yung mga house namin ay pinatakbuhan na muna namin at pinasintruhan yung bulan ni Papa. At nang masintruhan na nga namin, abay syempre balik na naman sa pag-arangkada. At dito na nga din mapasama sa video natin yung mga ibang nilalang. Ay sus, divers pala. So paano mga lodi? Enjoy po ulit sa inyong panonood.
At dito nga mga lodi, kahit di pa gaano puno ang aking lagayan, ay pinadala kasi ko yung nasa taas ng bangka, ito bigay ng senyales sa akin. Hindi ko alam kung bakit, kasi okay naman yung panahon at normal naman yung hangin ay binubuga ng aking host. At pagkaahon ko nga yun, nagyaya sila na paglipatan namin. Kasi kung makikita nyo naman kanina, kung sino-sino na yung mga nakasalubong natin sa ilalim. Pero dito mga lodi, ay hindi na ako nakapag-video sa aming paglipat. Kasi medyo hapon na talaga, so hindi ko na lang dinala ang aking camera para makapag-focus at makapagdampot ng mabilisan. So mga lodi, after ng ilang oras sa ilalim ng dagat, ay ganyan kadami ang nakuha naming mga scallops. At salamat makabawi na rin doon sa palpak naming pag-survey sa Tanginge. At sa nagtanong nga pala kung matalim daw ba yung shell ng mga scallops na to. Aba yes po mga lodi, magkamali ka lang sa pagakbang, siguradong sugat talaga yung paa mo. Kaya nga kami yung mga binibili namin tsinelas ay yung mga matibay. Para pambato talaga sa mga shell na to. Kasi kung yung mga maninipis lang ay tumatagos talaga. At kung baguhan ka lang din na lumakad sa mga shell na to, dapat ibalanse mo rin yung katawan mo. Dahil pag na-out balance ka, siguradong sa baba ka talaga pupulutin. At ewan ko lang kung gaano kadami yung matatamumong sugat sa yung katawan. One time nga may dayo dito sa lugar namin, tapos nagpalakad-lakad siya sa mga shell na to. Na-amaze kasi siya sa iba't ibang kulay ng mga shell. At nagulat talaga kami nang bigla siyang nawala. Akala namin nag-teleport. Nilapitan namin, baw, ato na siya galing sa ubos kakamang-kamang. At syempre, dahil may pagkademonyo tayo, kaya sinigawan ko ng salaina, liwata bala. Oy, joke lang na, baka maniwala naman kayo. Tinulungan namin yun na pakitin, tapos ginamot yung mga sugat niya. So yun na nga, at parang napahaba naman nata yung story ko, kaya mag-shoutout naman muna tayo. Shoutout po kay Idol Lady Ganda Vlog, Apang Pareño, Bokbok Vlog, Merlisa Villasor, Boyet Francisco from San Andres, Quezon, Rafi Javier, at kay Edsol Bantillo, at sa lahat